Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Sunday po pala. Ngayon po ay September 3. Ayan po guys, burn na po tayo. Nangangamoy na po talaga yung Pasko. Palapit na po tayo ng palapit sa Pasko. Time check po pala guys, 6. Ayan po yung ating oras. Hindi nyo nakikita. Ang oras po ay 6:45. Magsi 7 o'clock na po. Ayan, quarters ating oras. Medyo natagalan po ako ngayon sa gagawa. Ayan, katatapos ko lang pong gumawa at kaliligo ko lang rin po. Ayan, tinali ko na ulit yung ating buhok dahil kailangan po natin magtali kahit basa. Dahil po tayo po ay nagtitinda ng pagkain. Ngayon po, update ko po kayo, aakyat po tayo dun sa ating pwesto sa taas. Tapos ngayon ay, ayun, sinasabi ko nga po kanina, katatapos ko lang magtuhog ng isaw dahil yung aking bunso ay wala dito sa aming bahay, nasa atin niya, kasi yung gumagawa po talaga ng isaw ay yung aking bunso, yung aking bunsong lalaki. Ngayon po ay wala po siya, so bali ako po yung gumawa ng isaw. Ganitong oras na po ako natatapos. Ayan, magsi 7 na po. Hello mga kanegosyo at mga kakusina. Ngayon po, tayo po ay nandito na po sa aming bahay. Katatapos lang po namin at kararating lang po namin galing sa aming pwesto sa aming ihawan. Tapos ngayon po, ayun po yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung update sa aming ihaw-ihaw. Ngayon po ulit pala ay araw ng linggo. Yun yung bentahan po namin guys sa araw ng linggo at sa araw ng Sabado ay medyo lapit lang po. Yun po kasi yun po sa sinasabi ko po sa inyo, yung araw po na yan, Linggo at Sabado, yun po yung malakas na bentahan namin sa aming mga ihaw-ihaw. Tapos yun guys, yung magkukwentuhan lang po tayo ngayon. Bali magbibigay lang po ako ng konting tip sa inyo at saka kung paano po yung aming ginagawa sa aming ihawan. Ayun guys, ngayon po ulit, sabihin ko po ngayon po ay Sabado, Linggo po pala ngayon. Ang aming routine po, tuwing Lunes po, kami po ay nagde-day off. Yung sa iba po, hindi po sila nagde-day off para po sa ibang nagninegosyo, pero kami po hindi po talaga pwedeng walang day off. Kasi sa mga nag-iihaw-ihaw po, alam ko pong nakaka-relate po kayo na sobrang pagod po talaga pag nag-iihaw-ihaw. Kasi sobrang yung pagkakaalam ko po, yung sa negosyo, yung pag-ihaw-ihaw, yun yung pinakamatrabahong negosyo or yung pinakamatrabahong paghanap buhay. Kailangan may tiyaga, may sipag at tiyaga ka dyan. Kasi bago po nyo yun iihawin, maraming preparasyon pa po yung ating gagawin sa pag-ihaw-ihaw. Lalo na po guys, kung gusto po natin talagang maayos yung ating pagtitinda ng ihaw-ihaw, kailangan maayos din po yung ating pag-prepare. Ayun, kailangan hindi siya malansa, linisin natin ng maigi. Ayun, sa pinapakita ko po sa inyo, sa aking mga ihaw-ihaw. Check nyo po yung aking YouTube channel. Sa pag-ihaw-ihaw po, pinapakita ko po sa inyo kung paano po yung aking ginagawang sikreto po para hindi po malansa yung ating mga iniihaw. Yan po, basic lang po yun, yung paglalamas ko po ng asin, pero yun po yung number one ko po na sikreto or yung ginagawa ko po para hindi po malansa talaga yung aming pag-iihaw-ihaw. Kasi guys, hindi po sa pagyayabang, yung sa iba po, ang sinasabi po nila kailangan hindi magde-day off kasi naririnig ko po sa iba. Kasi pag once na nagde-day off, kasi ang negosyo po talaga may kompetisyon.
Ayun, hindi po nagde-day off kasi pagka nagde-day off po, yung customer mo na napupunta sa'yo, once na nag-day off ka, pupunta na doon sa kalaban mo. Pero sa aming kaso po, sa case po namin, hindi po sa nagyayabang kami, hindi po kami nangangamba. Ayan po guys, hindi kami nangangamba na mag-day off at kailangan po talaga ng katawan kasi sobrang matrabaho. Malaki lang po yung aming katawan ng aking mister, pero yun guys, talagang sobrang nakakapagod po talaga yung pag-iihaw-ihaw. At hindi rin po kami nangangamba na maaagaw ng kakompetensya namin na kakompetensya namin na nagtitinda sa pag-iihaw-ihaw yung aming mga customer. Kasi nasa sa atin po yan guys. Nasa sa atin po kung paano po yung pagtitinda natin, pag-prepare, yung timpla natin, kung paano po babalik at babalik po talaga yung customer. Ayan, sa mga binibigay ko po sa inyo na pagtitimpla po ng isaw, dugo, ayan po, binibigay ko na po sa inyo yung kung paano ko po siya ginagawa. Hindi po sa nagyayabang kami. Ayan po guys, bali, yun po yung pinapakita ko sa inyo yung aking mga ginagawa. Yun po, yung iba po, sabi nila, pag nagde-day off, may tendency na yung customer mo mapupunta sa iba kasi nakikita nila na hindi ka naman araw-araw at baka maagaw ng kompetensya mo kasi may day off ka or nagpapahinga ka. Kumbaga hindi ka consistent, pero ulitin ko po, talagang sa pag-ihaw hindi po pwedeng walang day off para po sa amin. Lalo na po kami, siguro po sa iba, maaari po, lalo na kung meron silang mga tauhan, pero sa amin po kasi naka-focus or kami talaga yung naka-ano ng mister ko, kami talaga, hindi kami kumukuha ng mga tauhan kasi iwas stress na rin po at saka maliit lang yung aming bahay. Kung kukuha pa kami ng tauhan, kailangan ko po talaga ng malaking pwesto or maluwag na paggagalawan. Maliit lang po yung aming bahay, kaya ang ginagawa po naming alalay yung aking mga anak at saka nandito rin po yung aking kapatid habang hindi pa siya pagtrabaho or nakaalis, ayun, alalay, sila muna. Kami lang yung gumagawa, kaya kailangan po talagang may day off kasi hindi kami kumukuha ng mga tauhan na aming sinasahuran. Pwede po natin gawin yung nakukuha tayo ng tauhan, pero sa akin po, gusto ko lang po yung iwas stress. Kung ako yung nakatutok talaga sa aking pagtitinda, sa aking pagnegosyo, kami ng mister ko kasi yung mister ko at saka ako, yun po yung aming ginagawa. Hindi na nagtatrabaho yung mister, yun na yung aming pangkabuhay, yung pag-iihaw-ihaw. Yan po guys, naikwento ko na po to sa vlog ko na iba. Mula nung nakita ko na stable yung aming pag-iihaw-ihaw, nag-resign po yung aking mister sa pagtatrabaho. Dati po, family driver yung aking mister. Ngayon po ayun, nakatutok na po kami sa aming ihawan. Bali, 5 years na po yung mister ko na nag-resign sa kanyang trabaho at ito na po yung aming bread and butter. Dito na rin po kami kumukuha ng pampaaral ng aking anak sa college at saka yung aking bunso rin na magka-college na rin, grade 12 na siya ngayon. Ito din po guys. Hindi naman siya kalakihan pero kahit pa paano, sapat po yung aming kinikita dito para po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. At kahit pa paano, nakapag-ipon-ipon po ng konti. Yan po guys, kailangan po may day off, pero depende po sa inyo kung may mga tauhan po tayo. Lalo po, pag may tauhan tayo, kailangan talagang walang day off kasi yung tauhan po natin nakadepende po sa atin. Kaya kailangan po talagang walang day off. Pero para sa amin po, once a week po, sa loob po ng isang buwan, 4 na beses po kami nagde-day off. Ang kagandahan lang po sa amin, guys, kasi bali, hindi kami nag-uupa ng pwesto. Bali, sarili po namin yung pwesto na aming pinagtitindahan. Kaya, okay lang po kahit magde-day off kami ng ganun. Pero siguro po sa iba, yung lalo na yung nangungupahan, kailangan po talagang araw-araw kasi doon po tayo kukuha ng ating pang-upa. Pero po sa amin, yun po, sa awa ng Diyos, sarili na po namin yung aming pinagpupwestuhan ng aming ihaw-ihaw at kung gusto po natin mag-day off, okay lang po. Nasa sa inyo naman po kung gusto po natin na makaipon po talaga. Pero ito po, hindi po talaga, ulitin ko po, hindi po talaga siya pwedeng walang day off
sa mga nakaranas po ng mag-ihaw-ihaw, sobrang nakakapagod guys. Yan po. Tapos, ang pangalawa ko pong masasabi, para po sa una pa lang po, sa mga una pong nagbabalak na mag-ihaw-ihaw guys, ang una po talaga natin tignan bago po tayo balak po natin magpwesto ng barbecuehan or ihaw-ihaw, yung magandang pwesto. Ayun po guys, bali, ito pong, bago po kami nakabili ng aming pwesto, ang dami ko pong pinagdaraanan. Ganoon naman po talaga siguro, bago natin makuha yung isang bagay, kailangan dadaan muna tayo sa hirap. Ayun, magkakape muna tayo. Ayun, gabing-gabi, pero nagkakape ako. Adik ako sa kape guys, sa isang araw 3 beses or 2 beses ako nagkakape. Minsan masikip pa. Tapos, ulit po, balik po tayo doon sa ating topic. Bali, pwesto. Bago po kami nakabili ng pwesto, kasi po dati yung nag-iihaw-ihaw ako lang po talaga, ulitin ko po sa mga past vlog ko po, ito po ay naitalakay ko na or nai-share ko na. Ako lang po talaga mag-isa, nung time na yun yung mga anak ko, elementary pa lang. Tapos, hindi pa ganun ka lakas sila na para umalalay sa akin. Konti-konti lang po. Ang pinakauna ko pong puhunan sa pag-ihaw-ihaw, 2009 po ako nag-umpisa. 500 pesos lang po. Yun po yung pinakauna ko. Tandang-tanda ko pa po yung una kong puhunan sa pag-ihaw-ihaw. Tiyaga lang po talaga. Kailangan wag po tayong sumuko. Maraming pagsubok, lalo na po sa pag-ihaw-ihaw, lalo na pagka hindi mabenta, nawawalan tayo ng gana at nauubos yung ating puhunan, nagagastos sa yun. Kaya kailangan magaling tayong paikot ng ating puhunan. Yan po guys, hanapin po natin unang-una yung magandang pwesto. Kasi yun po yung kailangan natin. Kasi sa pag-ihaw-ihaw, mas makikita po natin na malaki po talaga yung ating tutubuin kung mapapaubos po natin yung ating paninda. Doon po natin makikita kung tutubo po tayo pag napaubos po natin yung ating paninda. Kaya hanap po tayo ng magandang pwesto guys. Yun po yung pangalawa kong masasabi. Hanap tayo ng magandang pwesto kasi po dito, dati po dito sa amin, dito lang po ako sa, kung saan po yung bahay, sa labas, sa may kanto, doon lang po ako. Pero, share ko po sa inyo, kasi po, dati po akong nag-choir. Shoutout po sa aming lead, ay yung nagturo sa amin sa choir, natikman po niya yung isaw ko, kasi pag nagpa-practice po kami ng choir, ayun, kami po, nagdadala po ako ng isaw doon, kumbaga para kahit papano tuwing pag nagmimerienda po kami, may iambag din naman po ako, nagpapatikim pa ako ng isaw, pinatikim ko po doon sa aking mga kasamahan sa choir. Ayun po, doon po ako lalong mas naiinganyo nung natikman po nila yung isaw ko, yung sa nagtuturo sa amin ng choir na-amaze siya sa lasa ng isaw, kaya sabi niya, maghanap daw po ako ng pwesto, na magandang pwesto, tsak daw na bebenta or sabi niya parang hindi yayaman daw ako, pero hindi ko po inaano yun guys, sabi niya. Kaya yun, nainganyo ako, naghanap ako ng pwesto paunti-unti. Hindi po talaga natin mahanap yung pwesto na agad-agad. Ayun, sa bangketa lang ako dito sa amin sa palengke, nakikipwesto. Yun guys, tanda ko pa po. Sa mga gilid-gilid lang ako nagpupwesto ng ihaw-ihaw, kahit tsaga-tsaga. Pero kaya ngayon po, ang tip ko po sa inyo, kung gusto po natin mag-ihaw-ihaw, hanap po tayo ng magandang pwesto sa palengke, yung matao talaga. Para tsak po tayo na mauubos yung ating paninda. At yung sa susunod pangatlong kung tip sa inyo, wag po nating tipirin yung ating, paulit-ulit ko po itong sinasabi, wag po nating tipirin yung ating pagtitimpla or yung lasa ng ating barbecue. Kasi guys, yung iba, siguro tinitipid nila para makatubo sila ng malaki. Pero para po sa akin, hindi po guys, alam naman po natin na tutubo tayo sa ating paninda. Hindi sino naman po magtitinda ng palugi. Alam po natin na tutubo tayo. Parang patas lang po ang labanan. Kailangan tutubo ka na hindi naman ganun kalaki, pero hindi naman po as in sobrang ganun kalaki, pero nauubos. Nauubos siya guys.
anuhin nyo naman po yung tutubo kayo ng malaki pero hindi nyo siya napapaubos, di wala rin po, di ba po? Kaya, ganun po yung aking ginagawa. Ang isaw ko po ngayon ay 6 pesos. Dati po nag-uumpisa po kami sa isaw dati ng barbecue, 5 pesos. Depende po, nag-unti-unti po ako. Pag mataas po yung kuha natin sa ating mga sangkap or tumaas yung mga nag-unti-unti din po ako nagtataas ng mga presyohan ko. Yan guys, tayo na lang po yung magtatansya or mag-diskarte kung paano po natin i-deal yung ating mga barbecue. At ayun po, tapos, yun po, pangatlo, wag na wag po natin tipirin yung ating pagtitimpla. Kasi sa naranasan ko po dito sa amin, hindi naman po ako sa naninira sa iba, tinitipid nila, hindi masarap kasi tinitipid po nila yung pagtitimpla. Ayun, sa akin po, talagang binibigay ko yung best. Kasi sabi po nila, may kasamang pagmamahal. Ayun po. Bukod sa pagpapasarap, may kasamang pagmamahal, yung dedicated ka sa ginagawa mo, kaya yun, masarap yung timpla mo. Ayun po, isa rin po yun guys. Tapos, ang pang-apat po ay, ayun, inulit ko na, kailangan hindi po malansa yung ating mga barbecue. Number 1 po yun guys. Hindi malansa, binisin po natin siyang maigi. Yun po sa pinapakita ko, ulitin ko na, nasabi ko na sa inyo kanina. Lahat po ng mga ihaw-ihaw ko, ang number 1 sikreto ko po, asin. Kahit hindi po sa mga ihaw-ihaw ko, tuwing nagluluto po ako, ang ginagawa ko po talaga, nilalamas ko muna yan sa asin. Pwera lang yung mga gulay. Pag karne, isda, yun talaga. Asin muna guys, bago ko yan humugasan. Yun po yung number 1 na nagpapatanggal ng lansa sa ating mga niluluto. Yung asin. Kailangan hindi siya malansa. Kasi kahit sabihin may kompetensya po tayo dyan. Mai-share ko lang po tuwing nagde-day off po kami. Dito po kasi sa amin, alam na po ng mga customer namin na tuwing Lunes po yung day off namin. Ang sa iba po, ang sabi nila pag nagde-day off, wala na daw masyadong customer. Kasi lumilipat sa kalaban mo na pwesto yung customer. Pero dito po sa amin lang pong naranasan. Pag tuwing nagde-day off po kami, kinabukasan, tsak pong ubos po yung aming paninda dahil namimiss po nila yung aming barbecue. Ayun po guys. Tapos sa aming mga customer, naririnig namin na hinihintay talaga nila yung aming barbecue. Bumibili sila sa iba, hindi ako sa naninira sa timplada sa aming mga kompetensya dito, pero naitatapon lang daw nila dahil daw po malansa. Yun po guys, kaya yun yung number 1 kong sikreto sa barbecue. Yun yung hindi natin tipirin yung ating pagtitimpla. Hanap tayo ng magandang pwesto. Kailangan hindi malansa yung ating pagtitinda. Yan po. Tapos po doon sa aking pwesto, maliit po yun, mahirap gumalaw, pero talagang pwede, na po yun, sarili po namin yung aming pwesto at ayun, kahit pa paano pinagkakasya na lang namin. Pero in God's will po siguro kung mapagbigyan tayo ng medyo makahanap tayo ng malaking pwesto, pero pagka ganun po sa palengke, mahirap po talaga humanap ng pwesto na maganda. Pasalamat na lang po kami. At ayun, may pwesto kami at sarili na namin. Yun po guys. Kasi sa amin, subok na po ng mga tao at kilala na rin po kami dito. Kaya ganun po siguro. Unang-una ay kasama din po yung kahit sabihin masarap yung pagtitimpla mo, kailangan magpapakilala ka rin sa mga tao. Pag kilala ka na, ayun, pupuntahan ka nila kahit malayo yung lugar nila, dadayuhin ka. Lalo na sa pagtitimpla mo ng barbecue na hindi mo tinitipid, hindi malansa, ayun, kasama din po yun. Tapos, ayun lang po mga kanegosyo yung aking maibibigay na tip sa inyo. Tapos, shout out din po sa mga may video po ako about dun sa isaw na paggawa ko. Una po talaga guys, i-share ko lang sa inyo yung isaw. Mahirap po talaga siyang
timingin sa pagluluto yung paglalaga ng isaw. Ayun, isasama ko na rin po dito sa video ko. Mahirap siyang timingin pero tiyaga-tiyaga lang talaga. Kailangan timing po yung pagluluto, paglalaga natin ng isaw kasi may tendency po talaga siya na malulusaw or malalabsa. Parang ganun. Kailangan timing, hindi natin siya i-overcook at hindi ako naglalagay ng suka sa ating isaw. Kasi ang natutunan ko po, ang suka po ay isa rin pong sangkap para nagpapalambot sa ating mga karne. Kaya kung lalagyan po natin yung isaw ng suka, mas lalo yung po siyang lulusaw. Pero sa iba pong nakikita ko, yun daw po yung ginagamit nila. Nasa sa atin po kung yun po yung ginagawa nyo. Pero sa akin po, yun po yung aking experience na, nabubulol na ako. Yun po yung experience ko na ginamita ko siya ng suka, nalulusaw siya. Kaya, tubig lang at saka asin yung aking ginagamit sa paglalaga ng isaw. Timing lang po, siguro talaga marami. May nag-comment po doon na hindi daw po talaga nila makukuha na lulusaw at lulusaw. Wag po natin i-overcook. Tapos, yun po yung ginagawa ko, gumagamit ako ng yelo sa isaw. Ginagamitan ko siya ng yelo. Ayan lang po guys, yung aking mai-share sa inyo at ngayon po Happy Sunday po sa inyong lahat ulit. Nawa po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng idea. Hindi po ako araw-araw, pagpasensyahan nyo na po at hindi po ako araw-araw nakapag-upload dahil sa sobrang busy po. Dahil kami po talaga yung aking mister ang nakikipagbuno dito sa aming ihawan. Wala po kaming tauhan. Yung mga anak ko lang po at saka yung aking kapatid yung alalay namin. Pero yung tauhan na masasabi mong sinasahuran or kami po talaga ng mister ko ang nakatutok sa aming ihawan. Kaya, yun kailangan talaga namin ng day off. Ayun, at siguro po, yun lang. Ulitin ko lang, sa experience ko po, yung pagde-day off, hindi po yun siya, or yung hindi pagtitinda ng araw-araw, hindi siya sa amin parang kaba. Ayun guys, hindi siya sa amin kaba dahil siguro kilala na kami dito sa amin na ganun yung aming iyaw. Hindi sa nagyayabang po kami guys, pero ayun, yan lang yung sinasabi ko na huwag natin tipirin, hindi siya malansa. Ayan lang po guys, ulit-ulit na po yung aking sinasabi, pagpasensyahan nyo po at hanggang dito lang po yung aking video sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang video ko sa araw na ito, maaari nyo pong i-like, i-share, at pakipindot po yung ating notification bell dyan sa baba para po ma-update po kayo pag tuwing may bagong mga upload po ako na video. At pakisubscribe po yung aking channel. Ayun po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. And nawa po ay pagpapalain po tayo ng ating Panginoon, higit sa lahat sa ating pong pagninegosyo. And God bless po sa ating lahat, sa mga nagbabalak po mag-ihaw. Ayan, good luck po sa inyong lahat. And thank you for watching and bye po ulit. Maraming salamat. Keep safe po sa ating lahat.